Yung mga nakakakita sa kanya. Anong ginagawa daw niya? Ay, pinapabayaan na lang ang baga po ng mga nanonood at wala naman daw ginagawa po masama yung asawa. Ano yun? Inuuntog niya din yung sarili niya? Hindi po untog po. Ano po makuha po? Yung siyang pinupukpok din sa ulo. Ganun, pag di mo pa naitigil yung ganong gawain. Pero kung ano, tuloy-tuloy, pwede kang magpa-check up sa doktora, sa psychiatrist, para mabigyan ka ng inumin para pang pakalma ng sarili mo. Akin. Kung ako ay magkasakit ng hika, mamatay na ako. Mismo po ako pa nag-ano na sa akin. Good day once again mga mahal kong viewers. Ayan, umaakyat tayo sa bundok ngayon. Ito lang mo, dinadaanan natin. Ayan, papunta tayo kila Ate Isabel ngayon. At may papaalam tayo sa kanya at ibabalita na ano. Aba, gumanda na yung ano nila, kulungan. Oo. Hello, Ate Isabel, kumusta? Yan no, may nagbago dito sa kulungan. May ganito na ba talaga to, Ate Isabel? Dali po. Yang kawayan? Yung po. Yang kawayan, ganyan na talaga yan? Hindi po. Sinong naggawa niyan? Kinabit ko lang po kanina. Itong kawayan niya. Opo. Malalaki na din pala sila, ano? Pwede nating tingnan? Ay, grabe, lalaki na, oh. Ilang araw na lang yan. Kailangan po maano na po yung sabawg na po ay. Ah? Maano na po sila sa bawg. Kailangan po sige na po sa kanilang bawg at ilang araw na lang baga po. Oo. Para hindi po sila maano. Ano yan? Nakakabit din yan? Nakakabit din po. Ay, hindi po niya nakakabit. Nakapaano lang po yan dyan. Malalaki Na na. ano po sila ay naglalabasan. Okay. Pero nagkain na sila. Nagkain na po yung kanina. Hello! Aba, malalaki na kayo. Malapit na kayong sentensyahan. Oh, malapit na kayong sentensyahan. Ano? Lakas mo kumarain. Ano pala ang amoy niyan, ano? Maano pa ang amoy po. Kailangan po ay araw-araw po talaga po ang linis. Matapang-tapang pala talaga, ano? Kailangan po talaga po may ipa po. Kaso doon ko na po inaano sa ano. Sa ilalim? Ay! Sige na, takpan mo na. Yan na naman po. Natalon po yan dyan ay. Oo. Mga ilang araw na lang yan para ano, bago harvesting, ganon. At Wala po alam. Kailangan po mga ano rin po sila po sa bawg din ay. Para po talagang sila ay lumaki talaga na po. Oo. Ibig sabihin wala na yung natid ko nung isang araw? Meron pa naman po. Ah, okay. Natatakot ako ay. Kala ko sasabihin mo na naman wala na. At nang isang araw baga ay... Ang ano ko nga na po ay, pag kung sakali pong maubos man po na hindi pa na po ay napunta dito, may tira pa naman pa kung 300 po na binigay ninyo, ibibili ko muna po yun. Ah, oo. In case lang ano. Opo. At talagang kailangan nila ng Kailangan na po ibahugan na rin po sila po ng bahugan, hindi po dahil sila palipasan. Baka po mabansot po ay. Oo. Ano nga sila, kailangan na din maluwang-luwangan yung ano nila. Ano nga po yun dito, paglagay ko po nitong kawayan po, nandyan na po sila, sa mga gilid po yan at nakakita na po sila ng ano, liwanag. Nandyan na po sila lahat. Gusto na nila sa maliwanag, ano? Opo. Ano yan? Maano kaya yan, Ate Isabel? Pwede pang maluwangan yung ano niya? Dadagdagan na lang po dito po. Maluwang-luwangan lang po dito para po mag-ano sila. Kailangan po ay ano po yung... Di tatanggalin mo na naman yan, yung ano na yan. Alin po? Yan yung ganyan nila. Pwede ko rin naman po ikabit po yan dito na po parte din. Ah, okay, oo. Kasi may dala ako doon na ano, na yung sinasabi ko dati, yung green screen, yun yung ilalagay para maganda-ganda yung apakan nila. Sana. Yun din yung apakan nila. Oo. Dudugtungan na lang po dito. Dito na po sana. Oo. Ganito na po siya kalawak-lawak po para po ano po sila na. Oo, luluwang ano. Opo. Tapos tanggalin mo yung mga kawain na yan para ito ano. Ito pong kawain na ito po para hindi mo na po sila magtalunan. Mahaba kung nagpapanday po dito. Dito na muna po ito at madali lang naman po tanggalin. Oo.
Nagkuha naman ako ng ng pako para Opo. yun daw, diskarte daw yun, ipit-ipitin lang ng kawayan na ganyan. Tapos Opo. papakuan, ganun ba yun? Doon po sa pag kinabit naman po yun, kailangan po may po dito po. Yung baga po may din siya, kawayan. Maganda pag maluwang para ang suggestion din sa atin, ang suggest ng mga nakakaalam sa ganito, yung apakan baga, Opo. maganda din yung green screen para para malaglag yung mga kasi itong Yung nga po dahil po. lapag nila, oo, yung papag nila ay malalapit lang ang pagkagawa, At po ay, di po pwede po, at maliliit pa baga po ang mapabaga po nila noong una. Oo, nung Ay una. malusot pa naman po. Oo. Ngayon po, pwede na pong palitan po yan. Buti nga po din. Saan yung anak mo, Ate Isabel? Ando po sa kabila po. Oh, okay. Araw-araw kayo nandun, Ay, hindi man po, pag lang po nag-arte po yung bata, gusto ko inilalayas lang po mo. doon. Kaya nga po, nakapagpantay pa ako nito kanina at naandun siya. Pero yung estimate mo na araw, kung ilang araw pa, meron pang mga 4 na linggo. Alin po? Eto. Dapat nga po ngayong Pasko po ay maano na rin yan. Ay, ganun? Yan po Kaya sabi ko nga po, ibabahug-bahugan ko na po sila na para lumaki pa. Oo. Sino ba nagkabit ng bubong niyan? Yung mister ko po. Yung mister mo? Nag-alis yata, Nag-alis yung mister mo? Baka po nandoon na naman sa malaking bahay. Ah, okay, oo. Ano naman, maliban sa pag-aalaga ng manok, anong pinag-aabalan mo, Ate Isabel, sa araw-araw? Wala po, dito lang po. Dito naman kasi hindi pwede magtanim-tanim. Hindi po pwede po magtanim po dito, ang mga kambing po ay. Yung mga kambing baga po. Oo. Kahit anuhan mo, bakuran. Marurunong naman po. Ah? Marurunong po yung mga kambing. Okay. Masuot at masuot po sila. Basta po sila makakain. Maalala ko, Ate Isabel, yung mga kapatid mo na nagkukumustahan din kayo ngayon. Hindi mga pastor na dyan sa akin. Hindi. Hindi ko naman na pinaano po. Bahala na po sila. Yung mama mo? Si mama po, naano man po sa akin. Tapos yung bunso po. Oo, si Jezabel. Opo, yung bunso po. Naano na po dyan pag hapon po, ano po siya sa pagpasok, nadaan po dyan Kalatiya. Namano po siya eh. Sa inyo? Opo. Maganda. Para at least may kang kapatid, Kasi, po, pati po yung lalaki ko pong kapatid po, okay naman na po kami. Nasaan ba yun? Nasa, nagtatrabaho po. Nasa Maynila? Opo. Okay. Sa Alabang Babaga po. Yung pinagtatrabaho mo. Oo. Ang hirap ng sitwasyon din pag di mo close ang mga kapatid mo. Di ba? Ikaw minsan pa nagkaano po sa tulad po niya, pag sakali pong malapit po kami ni mama, magsisirilos na naman sila. Nila. Kaya okay lang po na kahit po bahala na po sila. Oo. Yung pagpunta ko ba dito, di ka nakakulitan na, Isabel? Hindi naman po. Hindi naman. Hindi naman po. Okay lang sa'yo. Kasi alam ko hindi ka sanay naman sa sa syempre pag-interview. Ay, masanay din po yan. Masasanay ka din? Masanay naman na po sa sa mga tao. Oo. Sanay ka naman makihalubilo sa mga tao, Oo. Sanay naman. Tsaka syempre, part yan ng ko sa iyo. At ikaw na yung tinulungan namin, pinagtuluyan nung namin sa tatay mo. Ayun, nakaka-miss din si Tatay Ervin, Kahit na waga po, okay na rin po yan. At na po siya. Tahimik na. Pahinga na rin po siya. Wala nang mararamdaman na sakit. Opo. Totoo yun. Ay, kung pag po ay, mabisita rin naman po ako kung pag. Mabisita rin naman po ako doon. Oo. Pag Bisitahin mo din, para malinis-linisan yun. Baga po, kahit po doon na po ako magtuloy po sa kanya, sa sementeryo po, matulog naman lang pa ako, Kalatiya naman pa ako makikitulog. Kailan ba ang balak mo? Pag pag pwede na pong bisitahin si Papa doon. Ano ba yung nyo, yung pamahiin nyo na ganun na dapat 1 taon?
ay Yung sa kanyo mabisita. Bakit may pamahin kang ganun? Yun lang po ang sabi po nila. Data po 1 taon. Ah, 1 taon daw po. hindi pala pwedeng ay hindi bisitahin mo ganun, hindi pwede. Kaya sabi ko nga kahit po sa February 13 po, birthday naman niya. Baka po kung sakali kung may pamasahe man ako, mabisita pa ako sa kanya. Oh. February 13 naman po. February pala si Tatay Ervin. Opo. Mm. Yun lang po nakalagay lang dun sa lang po niya. Mm. Sa Kahit kamo yung mga past na yung kwento mo sa akin na nasasaktan ka ng magulang mo, di ka nagtanim ng galit sa kanila, ano? Noon po, nagtanim pa ako ng galit, pero nitong po ay naintindihan ko rin ako. Ngayong ka na, magulang ka na. Opo. Noon po, pa ako. Siyempre po, silos din. Sa amin po magkakapatid, silos din po, naramdaman ko din. At siyempre po, ko na parang hindi naman ako nila anak ay. Ganon? Opo, yun pang ko. Paano hindi ka anak, kamukhang kamukha mo nga yung nanay mo, di ba? Yan po ang kamukha ko po daw talaga. Mm. Ay siguro kaya po mainit po noon pang dugo sa akin ay kamukha ako niya. Ganon daw talaga, pag magkamukha. Init Hindi pa ang... nagsabi po na, ang dami po nagsabi dito na kamukha si mama mo. Kaya lagi kayo magkaaway. Yun po ganun pala yun. Pero okay naman na po kami. Wala naman na po kami problema. Oo, maganda yun. At syempre, magulang pa din yan kahit nagkakamali, di ba? Kaya nga sayo nga po dito ay magulang. Oo. Yun po ang sinasabi po sa akin. Ngayon po, wala naman po akong sana po ng loob. Anong nasabi niya naman at nag-aalaga ka na ng ganyan? Hindi pa naman po niya nakikita yan. Hindi niya alam? Alam po lang niya, pero hindi pa po niya nakikita. Hindi yan. pa nagpunta dito? Hindi pa po. Kasama po siya nung asawa po niya. Pag kung saan pumatrabaho yung asawa niya, kasama po siya. Ano bang trabaho ng Minsan po, step mo? kakawit. Ng nyog? Po nakikipag-arawan. Kasama po siya. Ilang edad mo, ilan yung edad mo, Ate Isabel, nung nag-start ka na makitrabaho sa iba? Yung nag-alis ka na kila mama mo? Ano po ako nun? Ano na rin po, 15. 15 years old? 15 na po ako noon, nagtrabaho po ako sa palengke. Anong trabaho mo nun? Tindira lang po ako sa gulayan. Doon pa ako nag-start po noon. Sumunod po, parang 2 buwan lang yata pa ako. Buti may tumatanggap sa'yo, 15 years old ka. Magkano ang mo naman nun, salary? Mura lang po, ang araw lang po ay 80. Baba. Noon pa po 80, yung araw lang po noon. Ang ginagawa po, hindi pa ako nauwi. At yung pamasahe lang po, mapupunta na doon sa pamasahe. Stay in ka pa? Opo. Kung stay in, di ibig sabihin matulong ka pa sa bahay? Ay, naman po kami, marami naman po kami. Gawa ko lang naman po yung pag uwi po doon sa bahay po nila, naglilinis pa ako. Pero hindi pa ako naglalaban ng po nila. Linis lang po. Buti, tinanggap ka kasi 15 anyos? Ay, naman po, kahit po maliit pa akong bata po, kahit pa po, 15 anyos po ako ay tinanggap. At kilala naman po si Papa. Okay. Kilala po nila ang mga sa side po ni Papa. Kilala din pala. Opo. Ano yung pinsanin ganon? Hindi po, mga parang style po ay kabarkada lang po ng luluhin po namin. Yung mga saiga po. Kaya ka tinanggap, baga po sinasabi. Kaya po, kilala si Papa. Kaya po ako tinanggap. Tapos anong pangalawang trabaho mo? Kasambahay po. Nagkasambahay ka? Opo. Ilang taon? Lang po, doon lang din po, malapit lang din po sa amin. Sa Santa Barbara po, malapit lang din po doon. Uwi-uwian naman po ako sa bahay. Ang gawa ko po sa bahay po ay naglilinis ng bahay, nag-alaga ng bata. Ilang bata? Nagluluto. 3 po, yung 2 nag-eskwela, yung isa naman maliit pa po, nagagapang-gapang pa lang. Buti nakakayanan mong pagsabay-sabayin, teenager ka pa lang, syempre wala ka pang experience. Hindi po, sanay naman pa ako, na po sa mga kapatid ko. Ay, oo, madami ka palang kapatid, Ako naman po, baga po lahat. Magluluto. Pagkatapos po mag-alaga ng bata, tutulong ako sa ulingan.
Kayang-kaya ko naman po. Kaya po nakapag ano pa ako, madali lang po ako makahanap ng trabaho. Kasi may experience ka na. Di ibig sabihin ang hanap buhay ni Tatay Ervin noon ay mag-uuling. Opo. Noon po, magdadagat. Nung nasa Parabalungay pa po kami. Nagpupusit po siya. Nung nagkasakit na po siya at bawal na po sa dagat, nag-uuling na lang po. Okay. Grabing sipag niya din kahit Opo. Araw, gabi po ay hindi po yung natutulog. yung sinabi mo pa sa akin dati na sumasama ka sa dagat, ano naman na itutulong mo sa dagat? Ano lang po, nagsasagwan. Katulong pa ako magsagwan. Si Papa po nasa unan, ako naman po nasa Bakit unan. wala bang yung bangka niyo? Walang makina? Wala po. Di sagwan lang po. Di ba yun yung delikado? Pag lalo kung malaki ang dagat. Ano naman po, pag malakas-lakas ng pandagat, ay natabi naman po. Kung minsan naman po, iniiwanan ako niya ni Papa. Pag po malakas po ang dagat, hindi na po ako niya sinasama. Ang gawa po niya, nagpupusit. Yung pong malaki pong pusit daw, yung kulambutan, sa umaga. Pusit naman po sa gabi. Yan po ang hanap buhay po ni Papa lagi. Nakakalungkot lang kasi hindi natapos yung bahay niya. Bago man lang din niya natirahan. Hindi po, sa kapatid po ay sana ay di ba po, kailan lang din naman si Mama nagbakita sa kanya. Di ba po, wala pa naman nga po yung isang buwan. Bago pa po siya ginagano na agad. Bakit nakita niya ba bago pumanaw na si Papa mo? Kasama ko po yun sa dait po. Di, ibig kong sabihin nung may pa siya, may malay-malay pa, nakita na niya si Mama mo. Opo. Siya na po naghati-dati po ng pagkain baga po doon sa tinitira nun ni Papa. Ay, oo, yung Opo, siya na po Salitan pala kayo noon. Tapos po, nung dinala na po dito at may sakit po si Papa, nung dinala na po dito sa akin, napupunta man po dito si Mama. Ang ginagawa po niya, siya na po yung pinaano ko na siya magpakain kay Papa. Okay lang din sa stepfather mo. Okay nga po, siya naman po lagi kinakausap ko. Bago po si Mama, siya na muna po kinakausap ko. Payag naman po. Siyempre po ang nila ay sila yung nagkasalanan. Yun po lagi sinasabi sa akin. Pero ngayon po, okay naman po. Parang inaamin niya din gano'n. Inamin naman po nila. Nung ang lalaki po, inaamin naman po sa akin. Anong sinasabi sa iyo? Naghingi lang po siya ng pasensya sa akin. Sorry sa mga ginawa niya kay Papa. Nagaano naman po sa akin. Anong ginawa? Yung gayan baga po na nagsasama pa sila ni Mama at ni Papa. Naging sila naman. O yun po, naghihingi naman po siya ng sorry. Tuwi po siyang napunta po diyan, dalawa po kami nag-uusap kami, nahingi mo po siya sa akin pasensya sa mga nangyari hanggang sa nawala na si Papa. Bata pa siguro yan, ilang taon pa lang. Ayun ko po kung ilang taon po yun. Panganay po din si Papa. Ganon? Oo, at syempre, alam nga naman ipapalit ni Mama mo mas matanda pa sa Papa mo. Syempre, mas di ba? Ang hanap buhay naman nila ay, anong hanap buhay nilang dalawa? Magkakawit, Nagkakawit po. Kuminsan po, naglilinis po, nakikipag-arawan din sa danawan. Hindi mo po ang trabaho. Hindi naman ganun nahihirapan si Mama mo doon. Ewan ko lang din po. Hindi mo alam. Hindi ko man po alam kung ano po nila doon. Sitwasyon. Po. Bakit ngayon wala na si Tatay Ervin? Ilan ka nang pumunta doon? Hindi ka na masyadong pumupunta doon? Layo po. Saka pati po katulad po yun, nag-uulan-ulan. Pag mayroon lang pa, makuhanap lang po akong gulayin, mahanap po ng suso, sa sa sapa, doon ko po si Bibi iniiwan sa kanya. Inaalagaan niya din yung apo niya sa'yo. Doon ko po iniiwan sa kanya para po maghanap pa ako ng gulayin. At lagi ko po dala po yung anak ko po ay. Nung nagtatrabaho ka, Ate Isabel, sa ka sa mga tao, nakikisolduhan ka, binibigyan mo din si Tatay Ervin, sila Mama mo? Binibili ko na po ng bigas. Yung sahod ko po, ang ginagawa ko, pag nagkakapira na pa ako, binibili ko na po sa bigas, kape, asukar, ulam, sigarilyo ni Papa. Pati vision ni Papa mo, binibilan mo? Opo. Kasama na po yun doon. Galing naman. Yun po ang ko po lagi sa bahay. Parang inano ko po ay ako na rin po nag-ano. Kahit po nung nagkaasawa na rin pa ako.
Mm. Pag naghihingi po sila sa akin, insigida po ako bigay. Kahit malayo pa ako sa kanila. Hindi ka na hindi ano. Yung nga po sabi nila dito sa akin na kung ako daw po ay mayroon na sila igipit na gipit, walang hindi daw po na hindi ako tutulong. Kahit daw po sa mga kapatid ko. At ako daw po ay maano ang loob ko. Kahit Yung ano lang po para sa akin po ay galit ako sa kanila. Katulad po, hindi ako nila. Hindi man lang sila marunong magkuro. Kumusta? Parang iba po sila sa akin. Iniisip ko pa rin naman po yun. Iniisip mo pa din na magkakapatid pa din kayo. Opo. Iniisip ko pa rin po yun. Maganda yun kasi walang samaan ng loob kahit ganun yung nangyari at mag-aayos-ayos na kayo, no? Kaya po, balang araw din po. Tsaka mas magkakaayos na. maano ka sa buhay pag wala kang kagalit, lalo syempre sa mag-anakan. Opo. Oo. Pero depende din kasi yun sa Sabagay. sitwasyon. Kung sila naman yung gumagawa ng paraan para maging ganun. Opo. Eh, sa akin wala pong problema. Magalit po sila sa akin. Bahala naman po sila. Basta yung importante po, nakatulong na rin po ako sa kanila. Ang ang inaalala ko lang, gusto kong mangyari sa buhay mo, Ate Isabel, yung mapapunta dito yung mga anak mo, makasama mo man lang. Malay po, balang araw po. Ano rin po yung mga anak ko. Hindi naman po lagi kong pinagdarasal. Malay mo po, mapanood naman po nung naging asawa ko, ay kung magustuhan din po ng mga anak ko na mag-ano rin po sa akin. Hindi ka ba yung matapang sa anak, pumapalo? Hindi man po, di man pa ako ano sa anak. Hindi ka naman malo sa anak? Hindi po. Okay. Noon po kaya Pero bakit mas powerful yung asawa mo na nadala niya yung mga anak niyo? Anong dahilan? Hindi naman mismo po siya yun. Sino? Nagkagalit po kasi kami ni mama. Sino? Si mama ko po. Nagkagalit kaya po kami po nun. Tapos, Siya mismo po ang may gawa nun. si mama mo, Opo. dinala niya yung mga anak mo doon. Sa galit po sa aming dalawang mag-asawa, tinawagan na, kinuntak po niya yung una kong asawa na pinakuha yung mga bata. Ganun? Opo. Kaya hindi na pa ako nag-ano masyado. Hindi po mismo yun ang nag-ano. Grabe. Akala ko, pinarasa na kinuha sa iyo. Mayroon na po mismo nagpilit. Basta sobrang galit po sa aming dalawa. Anong reaksyon mo nung kinuha dito? Dito mismo kinuha? Opo. Nagharap po kami sa barangay. Ganun? Kasama rin po yun mama ko po. Kasama niya. Ba't parasahan? Parasahan. Wala po tayo magagawa. Ang rason siguro yung nakiasawa ka na ng bago, Hindi ganon. po, ang sinasabi, nung ano po, sinabi lang kasi po nila na hindi daw po napapakain, hindi nasusuportahan, pa'y namamayat daw. Ay, ang taba-taba naman po ng mga bata. Ay, para daw po ako masaktan, yun ang ginanti sa akin. Grabe naman. Hindi naman sana po hindi mapunta. Sila lang din po ang may gawa. Silang kumontak. Sila po mismo ang nagparaan. Wala po silang tigil ng kontak doon. Hanggang sa nakikita ko po yung anak ko, mayroong nagpipicture sa anak ko. Na siyang isinisin doon. Grabe naman. Kung wari po, yun. lilibang-libangin po yung dalawa kong anak, naglalaro diyan sa kapitbahay namin dyan. May pasimpleng picture naman po yun. Ang gagawin nila, pasimpleng picture para maipasa doon. Maibigay dun sa ex Opo. mo. Basta sabihin po nila na hindi napapakain. Sabi ko hindi ko sinungaling. Pero ang totoo, napapakain mo naman, Ano po? naasikaso mo, baka hindi mo na naasikaso. Ano po dito yun? Kung ano pong gusto ng mga bata, ay hindi nga nakain ditong gulay. Ganun. Po, natanong po itong isa na anong gusto ninyong ulam. Pag sinabi pong chicken, chicken talaga. Pag sinabing itlog at hotdog, yun talaga. Ganun. Hindi po sila nakain ng gulay dito. Kami lang po nakain. Malalim siguro yung dahilan ni mama mo, bakit ganun. Yung sama ng loob niya sa iyo.
Tapos yung pong, yun doon nga rin po nagsimula nung nagsama po ang loob ko sa kanya. Doon sa mga anak ko po yun. Hanggang sa dinalawahan pa niya. Ano yung pangalawa? Yung kay Papa Baga po. Nung dinalawahan pa niya na yun, na hindi niya inuwihan si Papa sa bahay. Grabe. Yun po yun. Hanggang sa tumagal na tumagal, pero nagkaayos din naman po kami. Mm-mm. Pero mahirap yun kasi Ano rin naman po siya. anak ang usapan doon ay, di ba? Ano po, kinukumusta daw po nung una yung mga bata. Tapos sinabi rin na po nila na mayroon nag-ano daw sa mga bata, nakunta ko po yung una. Nagulat pa yung mga bata. Sinabi po, akala ako'y patay na. Yun daw ang sabi ng nanay nila. Paano nanay nila yung biyanan mo doon? Mama ko po. Nagkukontak po dyan lagi daw po ang hanap ay ako. Lagi po nilang sinasabi, patay na ako. Yun po ang nasa isip ng mga bata. Patay na ako. Grabe nung naman. nagpakita pa ako sa kanila, doon sila nagulat sa akin. Di man daw po pala ako patay. Anong reaksyon nila kay lola nila, kay nanay nila? Ay, hindi naman po sila nagano. At siyempre baga po, at di nga lang kung saan talaga sila mag-ano pa, ikakampi ay. Oo. Ay kung binubula-bula rin baga po nung una. Grabe naman. Alam mo yun? Alam mo yung ganong sitwasyon na isinasabing wala ka na para ano? Alam mo yun? Hindi. Paano mo nalaman na sinabing patay ka na? May nagano sa akin na gusto daw ako makausap. Pero lagi silang kausap. Hindi naman po ako. Lagi din po hinahanap po ako. Nung pagkakawa po na, lagi hinahanap ako. Lagi po ang sinasabi nila, ipatay na ako. Grabe. Di ko alam kung ano yung nararamdaman mo nun, pero sigurado galit na galit ka nun, Ate Isabel. Ano? Talaga pong grabe pa talagang galit ko po. Nung pati dun sa na kinakasama po niya, grabe pang galit ko po nun. Ibig sabihin, bago-bago lang kayo nagkaayos. Ito lang may tumulong kay Tatay Ervin nun. Yun Hindi lang. Po, ano lang, nung pong, ano na rin po yun. Nung pong patay din po yung kapatid po nila mama, nila Tia Rosa, ano po, pinag-ayos po kami ni Kuya Fernan. Abot po yun doon sa anak ko. Pinag-ayos po kami. Tapos dito pong ano, nagkaayos po kami. Nagalit naman po ako nung si Papa naman po ay hiniwalayan niya. Pinagpalit niya nung si Papa. Doon naman ulit pa ako, nagalit sa kanya. Kasi ang inaano po niya sa akin na gumaya lang siya sa akin. Ay, ganon? Opo. Kaya nga sinabi ko naman sa kanya, hindi naman ako ang ina mo. Ikaw ang ina ko. Ba't kailangan mo akong gayahin? Ginaya lang daw. Tsaka may reason ka, di ba? May mga malalalim kang rason kung Opo. bakit pinalitan o iniwan mo yung mister mo. Yan po alam din naman po yun ni Mama. Nagsisinungaling lang ano po siya. Alam po niya punot dulo. Pero sa sobrang sama lang po ng loob sa aming mag-asawa, yun po, nag-ano po siya, nagalit. Para sabi nga po sa akin, kung ako ay magkasakit ng hika, mamatay na ako. Mismo po ina ko pa nag-ano na sa akin. Grabe naman yun. Diyan din mismo po, nung binugbog ako dito kala Ate Rosin. Dito sa bahay na ito, Opo. binugbog ka dyan. Sa sobrang sama po ng loob niya, at nagsama ako na dito, at ganun din naman po, laging sinasabi ay, malandi, ang babae, puro yung para ano daw pa ako. Adi, ang ginawa ko, ginanuhan ko na para sa'yo ko manarahimik. Ay, yung pala po ay ano pa rin. Gawa rin po yun sa sa mga sul po. Doon din siya na ano. Hindi niya lang po alam, pag nagkasakit siya, yung mga nagsusul sa kanya, hindi siya matutulungan. Totoo yun. Yun nga po yung ano po sa kanya. Mm. Yung mga nagsusul sa kanya, hindi siya matutulungan kung ano mangyayari sa kanya. Mm. Tsaka kahit anong balibalik ta rin mundo, pamilya pa din kayo. 'Di ba? Opo. Kung may nararamdaman siya, syempre siya yung mas unang tatanda, di syempre. Pero sa ngayon okay naman na. Okay naman na po kami. Oo. Ang inaano ko lang po sa kanya ay dapat ay maging maayos na siya sa asawa niya. Oo.
wag na siyang magano, wag siyang parang isip bata siya eh. Parang ako po lugo na palagi nagpapaliwanag sa kanya. Ay, ganun. Parang iba po siya. Baka mapanood niya ito, Ate Isabel. Ay, okay lang. Ang gusto ko lang na kayo mama kayo magbago. Mamaya, bawiin yung asawa niya nung asawa nun. Bahala siya. Ay, asawa din yun. May asawa rin po yun. May asawa rin po yun. Gusto, babawiin nga ni daw po. Ay, ganun. Sabi ko rin kay mama. Ay ko mama, wag ka ng ano sa asawa mo at babawiin daw sa iyo yung asawa mo. Ayun din pang ano ko sa kanya para baga po yung magbago baga po yung ugali niya. Hindi siya yung maging silusang maigi. Lahat na lang po ng mga tao dito pagsisilusan. Ay, syempre, Ate Isabel, ano na din siguro, parang takot nang mawala sa kanya yung kinakasama niya, kaya ganun. Sabi ko nga niluloko ko nga ni po si Mau. Sabi ko, ako pag ako sabi ko, sasauli ko sabi ko, asawa ko. Ginaganon ko nga siya. Sabi ko, hindi ako sabi ko dyan. Sabi ko, wala akong problema dyan. Ako lang sabi ko, may problema sa akin. Yun ako sabi. Sa sarili mo lang. Oo. Oo. Pero hindi mo naman na nababalik-balikan yung dating ginagawa mo sa sarili Hindi mo. naman na po. Maano na po ay. Baka kung yung anak ko na po ang gayahin na po ako ng anak ko. Kaya nga. Tsaka hindi na yun normal. Si mama naman daw po ngayon. Ay, ganun? Yun naman po. Yung pananakit ko po sa sarili ko sa mama naman po yun. Paano si mama mo? Yung nag-aaway po sila, pa nagsisilos. Yung ganun ang ginagawa din. Siya yung nananakit sa sarili niya. Hmm. O di parang namana mo, ganun. Ay, wala pa tayong magagawa. Pero nawala naman na po yun sa akin. Oo. Na ano ako na rin po, na mali rin ang pagyaga ko. Wala man sa akin nagbubugbog. Dadating nga po ng umaga, sinasabihan ko yung asawa ko po, masakit tayo ko yung noo ko. Ay, tanga ka ay. Kawasabog yung tugmi sarili mo. Ganun pa ako niyan. O masakit? Ay ko masakit. O si mama mo ngayon, siya yung nananakit sa sarili niya. Anong ginagawa niya daw? Paano mo nalaman? May nag-chat naman po. Ay, ganun? Yung mga nakakakita sa kanya. Anong ginagawa daw niya? Ay, pinapabayaan na lang ang baga po ng mga nanonood. At wala naman daw ginagawa po masama yung asawa. Ano yun? Inuuntog niya din yung sarili niya? Hindi po untog po. Ano po makuha po? Yung siyang pinupukpok din sa ulo. Nang? Sa ulo. Yung mga bato po. Kung anong makuha. Eh, grabe naman. Kakatakot naman yung inyong yan. Eh, pero sa akin, wala na ako. Hindi na ako ganun. Naisip ko rin, ba't ako magano? Ay, ako rin naman po nasasaktan ay. Oo. Baka may kailangan nang magpagamot si mama mo. Hindi naman. Ay, hawang ko po din. Kasi sabi ng mga viewers natin, hindi daw normal yung ganun. Yung naikwento mo sa akin in the past vlog natin. Sabi nila kailangan daw ng psychiatry pag ganun. Pag di mo pa naitigil yung ganung gawain. Pero kung tuloy-tuloy, pwede kang magpa-check up sa doktora, sa psychiatrist para mabigyan ka ng inumin para pang pakalma ng sarili mo. Ay, ako naman po dito, sinasarabihan naman po ako dito. Tigilan mo na yan at ikaw lang ang nasasaktan. At kung ano yung ginawa sa'yo ng asawa mo dati, huwag mo nang yun at bago na yung asawa mo. Yung asawa mo ay hindi ka naman pinapakialaman. Yun lang lagi sinasabi sa akin dito. Naisip ko rin po yun, tama man nga sila. Tama naman nga yung mga sinasabi nila. Ibig sabihin, nagmana ka nga talaga sa mama mo at kung ginagawa niya yun at ginawa mo din yun noon. Noon din po, ginagawa rin po niya noon nung kay Papa pa po. Ay namulat-mulatan po kayo namin ay hanggang lumaki na po kami, ganun pa rin naman po ay. Eh ganun pa, nang malilit kayo. Opo. Pag po sila nag-aaway, parang ganun din po ang Ibig sabihin, kaya ka nagkaganyan kasi nakikita mo kay mama mo noon. Nakikita ko po din sa kanila yun. Oh. So yun, malinaw na kaya mo ginagawa yun kasi nakikita mo sa magulang mo dati. Pero yun po mga ginagawa ni mama. Hindi ko pa alam kung si mama nagkasakit o at siya pa ilimot. Yung ginagawa niya dati. Hindi niya alam. Limot po siya. Samantalang sabi ko ako, hindi ko nalilimutan ang lahat. Mula nung bata pa kami, kung ano naranasan namin.
Hindi ko sa kulimot yun. Ay, hindi. Bakit ng mga bata ba kayo, Ate Isabel, nararanasan nyo ba yung nawawala ng pagkain? Opo. Ano lang, kuminsan po, malugaw po kami yan. Lulugaw po kami, pero may kanggos na po yun. May kamuting kahoy baga po. Parang isa-isa sa ingin na lang po yun. Yun may lahok yun. Tapos ang ulam po namin ay laman dagat naman po. Masustansya naman pala, laman dagat naman, may mga isda. Opo. Kasi ang sabi nila, pag nawawalan ka lagi ng pagkain o kaya kumakalam yung sikmura mo lagi, doon nagkakaroon ng sakit sa pag-iisip. Yung ganun nga, kung ano-anong pinagagawa. Ano rin po, grabe din po. Kaso po ako po ay madiskarte na po talaga noon pa. Oo, nung maliit ka pa. Opo. Pag wala po kami pong pagkain, kami po ay nag-uuling, hindi po kami pinapapautang doon sa dinideliveran po namin ng uling at ako po lagi pinapapunta doon para mag-utang. Naghanap po ako ng kung ano pwede pong makain. Tulad po yan, yung mga kanggos po na mga pinagbunutan, mga tagal na po yun, ayun po ay nagkakalaman pa din. Pag uwi ko po niyan, meron na pa akong mga pandaga. Na siya na po yung pampaalis gutom na po namin. Okay lang po sa akin kahit po na ako po kunti lang kainin ko. Yung mga kapatid ko ay mabusog lang. Ilan ba yung mga kapatid mo ulit? Ilan kayo lahat? 6 po. 6 kayo. Tapos puro babae. Isa lang po ang lalaki. Ay. Isa lang po yung lalaki. Kabunsuan po ang lalaki namin. Baka ganun din yung mga kapatid mo. Pag kaaway nila yung mga asasawa nila, sinasaktan nila yung sarili nila. Ewan ko po. Hindi ko man po sila nakikita kung ano. Kasi sabi nila pag ano yung nakikita mo sa magulang, ma-adapt mo at ma-adapt mo yun. Kaya ganyan, nagkaganyan ka. Pero thanks God pa din kasi okay ka na, no? Ano pa? Oo. Kasi naano lang din pa ako ay napaniwanagan naman po ako ng mga tao dito. At kinikinto ko rin naman po sa kanila ay kung ano nangyari sa akin at baka po pag-isipan na binugbog ako po nung kinakasama ko. Dahil nasabi ko po na hindi ako nagbubugbog sa sarili ko. Sabi niya, ikaw lang din naman masasaktan. O, totoo yun. Kasi hindi naman yung asawa mo masaktan, ikaw naman, binubugbog mo yung sarili mo. Tsaka, ang hirap nun natin, Isabel, yung sitwasyon na ganun, parang lumalabas na nagkakaroon ka ng sakit sa utak pag ganun, di ba? Hindi yun normal. Oo. Kaya, pag may time ka, kung makausap mo yung mama mo, kausapin mo na may problema ka, wag yung katawan mo ang saktan mo. Hindi naman po na dito, hindi naman po si mama po nakikinig. Sa amin po magpinsan, pinapaliwanagan po namin lagi. Ano lang po, hindi sa amin nakikinig. Nalayas pa po siya. Pag sinasabihan? Opo, nalayas pa po siya. Ang gusto ko baga po ay magbago siya. Hindi na siya magkaganon-ganon. Yun ang pang ko sa kanya at mahirap baga po. High blood na nga na siya, gaganon-ganon po siya. Kung magiinom yung asawa niya, hayaan na lang din niya. Kasi yun lang naman ang ng asawa niya, mag-inom. Pero araw-araw yun may trabaho. May trabaho. Araw-araw po yung may kita. Ay, ang na sa kanya ay iba po ay nagkasilusa. Pagkakaano na po na yan, nagaano na siya din sa sarili niya. Yun lang naman pang ko sa kanya, bago na lang din po siya. Kahit papaano. Grabe yung ano. Buti nga po, may anak pa po siya nag-ano dito. May anak pa po siya na nakikita-kita po dito. Oo, may nakakasama, Napunta po yun dito, minsan lang po siya napunta dito. Oo. Pag po nakaano na po siya dito, yan. Nakaano na po siya, nakikipagkwentuhan. Pero mamaya po, alis naman yun, uwi na po sa kanila. Hindi po yung tumatagal. Oh. Ayaw po niya na pagsasabihan siya. At pag po natambay po yan dyan, dito po kala Ate Rochelle. Kami lang po dalawa po nandun sa balkon. Kinikwentuhan ko po yan, pero hindi nakikinig sa akin. Hindi nakikinig sa iyo? Kaya sinabi ko, bahala na siya. Kung yun ang gusto baga po niya, bahala na po siya. Pero pag siya na iniwanan siya ng asawa niya, wala na pa akong magagawa. Sabi ko na, ay, ba't meron nagsabi na babawiin daw yung Yun mismo pong kinakasama ng lalaki. Nag-chat po kaya yun dyan. Nasabihan daw kaya po si mama. Ganun. Nababawiin at pinahiram lang daw niya yun. Ano yun, damit? Pinahiram Ayun, lang. tulog na yata yung mga yun at pinapakuha ko na yung screen at para magawa bukas yung gulungan, Bukas po, na po yan.
At baka po bukas po ay wala man na pong gaano po siyang trabaho. Napatulong na rin po ako. Ano po kanina, napit-pit po kanina ng kamay ko ay. Ay, Ano po ganun? yung anak ko po, nandyan din po nag-ano, Oo. nalalaro-laro. Sige pa. Sa palagay mo, ilang araw pa yung kainin nila? Yan na lang din naman po nasakto na yun. Adi pag ano po, mabili na lang din pa ako pag kulang. Hindi ibig kong sabihin ilang araw pa, 2 araw. Bukas po, maghapon. Tapos ngayon po, at 2 kilo na po ang ano yun dyan. Ah, okay. 2 kilo na po, kada kain po 2 kilo. Ang ginagawa ko na lang din nga po, inaanuhan ko na po sila. O, sa isang araw, hatid ako ng pagkain nila, no? Mga, ganun ulit kadami. Yan, ito yan, yung screen, yan yung gagamitin, tapos may pako na din. Para, maayos yung... Ayusin ko na, papaayos ko na rin po yan bukas. Oo. Makukulit pa naman. Mm-mm. Sige pong taralon. Kanina po naghabulan po kami dyan nung dalawa. Ay, ganun? Pagtanggal ko po nung tabing, yung isa po kanina nagsuot sa silong. Binalik ko po. May dalawa naman, habulan po kami doon sa likod. Ang inaano ko pa baka anin po ang uwak ay. Kaya, pag sa isang araw mahatid ako ng pagkain nila at meron pa naman bukas, Meron pa naman po. Ano pa naman po. Oo. Kasi, Para po sila po ay na po sila sa pagkain po at para po sa December ay ngayon pong Pasko maano natin yan. oo, ma-harvest na. Po. Nalakas po kumain eh. Itong mga to, ang lalaki ng manok ito, no? Ito po, tapos ito, yun. Sa amin naman po yun. Ah, okay. May mga ano rin po kami dito, may mga iriinahin din po. Pag po may mga anak po sila, pag gusto po namin kumatay, yun po kinakatay ko. Yun po ang Maganda yan, magandang alaga din yung ganyan pang ulam kasi yung ganyan, masustansya yan. Opo. Kasi yung inaalagaan na pinapakain ng pigs, syempre gamot pa din yun. Opo. Yan Ano? po. Mm-mm. Yan pong isa po na yun kay mama po, yung pinalaki po niyan dito. Ah, okay, yung mga manok na yan, native. Kaya po May motor pala kayo, Ate Isabel, ano? Ayun baga po. Sinong nagpundar? Kayo din, mag-asawa? Hindi po. Yung una po niyang kinakasama. Oh. Yung una po kung kinakasama sila. Bago po ako dumating dito, motor na po nila. At parang bago-bago pa lang, kailang taon pa lang, Tatlo pa lang naman po kami. Ah, bago pa lang. Kaya pala sweet pa lang sa isa't isa syempre Hindi po mabait po. Mabait daw po talaga yan. Hindi daw po tayo. Kaya nga po pag inaaway ko po yan, binugbungangaan ko po yan, naalis na lang po yan. Hindi ka iniimikan. Hindi po yan maimik, aalis lang po yan. Pero mas Pagbalik- mahirap yun yung hindi naimik, Ate Pagbalik Isabel. naman po niya, tulog na ako. Ay, ganon? Inaumagahan po, bati na kami. Mm. Hindi na pa ako maingay sa kanya. Ganun po ang daling yan. Grabe. Minsan naman po, pag po ako naano po sa kanya, sinasabi ko po lahat po ang sama ng loob ko. Oh, sa kasi kanya. pag kikim-kimin mo yun, Tapos, lalo ka masisiraan. Masagot na po yan, pero nagtatawa yan. Masabi, matulog na tayo. Yan po lang ano yan sa akin. Kaya sabi nga nila, para kami daw pang asot pusa lang dito. Ang busis po niya, hindi po maririnig. Busis ko po maririnig nila. Oh. Malakas po ang busis ko pag nag-aaway. Pero yun po, mahina lang ang busis po niya. Lalo na po pag magkatabi po yung mag-ama, tinatawanan lang ako. Maganda yan. Kung medyo malaliit ng Pasko, bagong taon, para may pang din kayo, di ba? Bagong taon po, pwede rin Oo, po. pwede Bagong din. taon, lalaki-laki pa po yan dyan. Oo, kasi kung kasi parang sisiw pa lang yan ay pag mas Mas may pag bagong taon pa, pag Pasko baga po, laman ng ganuan. Pag bagong taon, yan, ang daming may handaan, ganun. Kasi kung Pasko mo i-dispose yan, parang mga ano pa po, parang malambot pa po yung karne. oo, maliit pa. Malansa pa yan. Sobrang lansa pa at Pwede rin po bagong taon para paano sila. Oo. Okay, sige, ganun na lang sa isang araw o kaya kung may time ako bukas, pwede kaming maatid ng bahog, ng pagkain ng mga para po makita mo na rin pag di ayos na rin naman po yan. para maayos na yung Dali, lang po, yan, itataas-taasan. na ng screen yan mga mahal kong viewers para yung apakan nila screen na para yung tae Doon na po sa talaga. malalaglag dun sa mawawalisan mo pa o kaya maanuhan mo. Kasi yung nila tawag dun, yung papag, yung sahig,
Walang ano ay pagitan. Kaya baga po, inanong ko po, lagi ko, pag nag-ano pa ako ng ipot po nila, inaano ko po yun, may pang ano pa ako, saka ko inilalabas. Ang kaso lang po, tinutuka naman po ako sa loob. Sige po silang panuka. Oo. Pero pag lumuwang na yan, Okay naman po. maayos na yan sa paglilinis mo, ano? Opo. Okay, ganun muna Ate Isabel, ano? Opo. At mabili na naman tayo ng pagkain pala. Meron pa naman, kahit pa paano. Pwede ko man makita yung ano pa, huling ano pa, para makita naman ng mga viewers. Nung isang araw tayo naghatid, so... Oo. Okay, oo, pwede pa yun maghapon, ano? Opo. Okay. So, ayun mga mahal kong viewers, ito yung sinadya namin para mapaayos yung kulungan ni Ate Isabel, mapaluwang. Nagatid kaming screen, pako, at syempre, bukas, kung hindi ko man maasikaso, pwedeng sila Marcos magatid ng pagkain ng mga alaga ni Ate Isabel. At syempre, excited na tayo na makitang i-dispose ni Ate Isabel lahat ito. Ano, Ate Isabel? Excited ka na din makita ang Opo. kita mo? Para po mabaguhan na naman ulit. Baka may nagpa-reserve na sa iyo. Mayroong nga ni po, idol 5, pang bagong taon. Ay, ganon? Marami pong ano po sana rin dito. Oo, madaming nag-order na din. At pang bagong taon na daw po nila, para daw po hindi na daw sila mag-ano. Maganda yan. Kasi Para pwedeng isahan pang po prito yung- yan. Nakakatuwa din. Meron po dito, tapos yung nandiyan po, nag-order din po dyan. Dito rin. Sa pag gusto mong bumili ulit ng pangalawang batch, may alam ako na nagdi-deliver para i-deliver na lang dito. Opo. Tapos ikaw na lang bahala lahat. Ipa-handle ko na sa'yo. Opo, alam ko. Pati sa pagkain, Ate Isabel, para alam mo din yung expenses, di ba? Yung nila. Ito nga ni po, pag nakaano pa ako ng kasama na rin po pati yung bahog. Oo. Yung anin ko lang po, kung sakali po 20 piraso po na manok, may mga bahog na po yun. At pag naman po, kayang-kaya naman na po magbili-bili rin po. At yung isa pag nanghihingi naman po ako ng pambili. Kahit baga po, 5 kilo. Oo. Okay, sige Ate Isabel, Sige good po. luck. Yun po. Salamat po. Driving down a country road, windows roll down, radio playing, winding past the open fields, the fresh air is so invigorating, going wherever it may lead, no rush, no plan, enjoy the ride, just me and the countryside.